nasod ng Maynila. Ampong sa gigilid ni Raha Sulaiman. Inaanak ni Magat Salamat. Sinuplayan ng talya-talyasing lugaw ni Dato Pitunggatang. Pinaghele at inugoy-ugoy sa duyan ni Bonifacio, Jacinto at ng Makatang Puseng Batute. Kinidnap ni Asyong Salungga at tinuruan ng good manners and right conduct ang anak ng Tondo. Sa banda Rene, si Rene Jose. Dito sa Pitunggatang, sa tabi ng uyan, mga kasaysayan na kung nalalaman. Ito ay chismis na pag-uusapan lang. Yung Leo, walang labis, walang kulang. Direct from the Iberian Peninsula, iniluwa ng Bulkang Krakatoa. Sumadsad sa pagpang ng Zambales, tinalpok ng alon at ipinagkampasan sa dalampasigan ng Obando, Bulacan. Estudyante ng Santo Niño, naglagari sa Madrid, San Nicolas, Dos Castillas at Don Quixote. The one and only Hijo de Relámpago, El Torito sa Bandarian, Señor Pacheco Niño de España. Hola, buenas tardes, magandang hapon, Islas de Pilipinas. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga amigos at mga amigas. Ngayong araw na ito ng... anong araw nga, engineer? Paborito mo itong araw na ito, ha? Makakahinga ka na ng maluwag, ha? Maliligo ka pa rin ng mineral water? O ba talaga? Bilib ako dito kay engineer, eh. Siya po ay walang problema sa tubig sapagkat siya po ay naliligo ng mineral water. Kayo, pasensya kayo. Kung sa kanal kayo kukuha ng tubig, pasensya kayo. Kung may amoy ang tubig nyo, pasensya kayo. Kaya, ang ganda ng kutis ni engineer. Tignan nyo, hindi butas-butas ang mukha nito. Bilhin nyo, panghilamos, mineral water. Pangumog, mineral water. Wow! Talagang, bilib ako kay engineer talaga. Yan ho ang engineer namin. Si Engineer Mora is the name. Anong pamagat? Anong date? Anong araw ngayon? Engineer, Bernes, ano? Anong date? Uy, kaya pala po, todo ligo mo ng mineral water, 15 ngayon, araw ng sweldo, at may mga lakad daw si engineer. Marami siyang kadla. Marami siyang walk. Ngayong araw na ito ng Friday, alam po natin pag Biyernes, thank God it's Friday. Samahan pa rin ninyo kami dito sa Doble Banda 2019 sa pangalan pa rin po ni Karen Jose. Ito pa rin si Senyor Ray Pacheco nagsasabing, mahahatid kami sa inyo ng mga rumerepeking mga issue, rumerepeking mga balita at rumerepeking mga report mula sa mga kagapay natin ang bumubuo ng reportorial team ng DWIZ. At siyempre, gusto namin sabihin sa inyo na pinag-aaralan na po ng Mandaluyong. Mukhang nagkakaluwagan na ng state of calamity, engineer, ano? Dahil nga sa kawalan ng tulo ng tubig, isipin mo, sa Mandaluyong ba, nandiyan ba ang bilangguan ng ano yan? Bilangguan ng mga baliw. Nandiyan ang baliw. Sa Mandaluyong. Oo, nasa Mandaluyong, oy. Sa Mandaluyong, di ba? Mental hospital ng mga baliw. Di ba? Hindi kaya lalong nababaliw yan sa kakulangan ng tubig. Yan ang problema natin. Kaya medyo kinakabahan ang Mandaluyong. Pinag-aaralan na po nila ngayon na isa-ilalim sa syudad, ito pong syudad, sa state of calamity. At ayon po sa Mandaluyong Information Officer, kailangan, hinihintay na lamang po yung rekomendasyon ng mga barangay. Maraming dumating ng mga barangay. Matindi talaga yung epekto sa kanila ng kawalan ng supply ng tubig. Isipin nyo, pati sa mental hospital ba, kinukulang din ng tubig? Naku, magwawala ang mga dyan. Ang mga may karamdaman sa isip, ha? Delikado kayo dyan, ha? Kung yung ospitalo ng Rizal ay nagre-reklamo, di lalo na sa mental hospital. At sinabi po ni Isidro na posibleng ideklara ang state of calamity ngayong araw ng Lunes. Ngayong araw o sa Lunes? Ngayong araw na ba? Hindi pa. Hintayin nga natin kung may report tayong tatanggapin mamaya sa Mandaluyong kung ngayon na po nila ideklara ang state of calamity o sa Lunes ba. Medyo inantabayanan po yung mga rekomendasyon ng mga barangay dyan po sa lungsod ng Mandaluyong.
Pero ngayon po, inatasan na po ng Pangulong Duterte ang MWSS, Senyora, na magpapalabas po ng tubig mula sa Angat Dam. O, ayan. Ibig sabihin, wala pa tayo sa critical sa Angat Dam. Tama ba, Engineer? Wala pa. Kita mo, may order ng Presidente. Inatasan na niya ang MWSS, magpalabas kayo ng tubig dyan. At inatasan na po ni Pangulong Rodrigo Duterte ang MWSS na pakilusin ang Manila Water, ang Maynilad, para mag-release ng tubig mula dyan po sa Angat Dam. Epektibo ang naturang kautusan, kanina pa ang tanghali. Kaya kung kanina pa ang tanghali yan, abay, umaagos na ang tubig siguro mula ho sa Angat Dam at baka maya-maya lang po ay makakaranas na tayo ng tulo! Tulo na. At sigaw ngayon ng tao, hindi na ho tubig. Ha? Tulo! Yan, may marami na ho maraming tulo na ho ang tutulo sa mga gripo ninyo. Bakit? Ba't ka nagtatawa? Yan nga problema natin, wala kang tulo eh. Ikaw, bakit ka tawa? Ito si Engineer, tama naman eh. Ano ba sinisigaw ng tao? Wala akong tulo sa amin. Lahat eh. Puro daig, wala raw silang tulo eh. Wala raw tulo. Ngayon, magkakatulo na kayo. Ngayong araw na ito, sigurado na raw. Dahil nga, inatasan na po ng Pangulo, tingnan ninyo, ang gripo ninyo kung may mga si Engineer talaga, hindi ko maintindihan. Nung walang tulo, banayan daing mo. Ngayon naman, tatatawa ka nang may tulo na. Ano ba gusto mo talaga? May tulo, wala. May tulo. O, ay pala eh. Magkakaintindihan tayo. Pambira to. Simula po ngayon, ha? Sabagat kanina tanghali pa, kaya inaasahan po natin, ha, na magkakatulo na ang bawat gripo ng mga mamamayan natin dito po sa mga naepektuhan ng kawalan ng tulo. Puro tulo yung pinag-usapan natin dito, Engineer, di ba? Ba't ka ba may tulo sa inyo? May tulo. May tulo pala, kaya pala, wala kang problema. Ngayon, magkakatulo na ang lahat. Hindi lang ilan lang ang may tulo. Hirap sa inyo eh. Namimili kayo ng tulo eh. Ano ba, may tinitingnan ba kayo o may tinititigan? Hirap eh. Ayan, teka, papasok si J. Mark sa Zagala. Ito, may tulo. Tatanong ko nga kay J. Mark kung may tulo sa kanila. Tingnan natin. Okay, si J. Mark Zagala, sadali po lamang. DWIZ Patrol! 4 arestado sa makarang makuhanan daw ng ammonium nitrate sa karagatan ng Basilan. J. Mark, may tulo ba sa inyo? Wala. Tumulo na. O yeah, mabuti naman. At kasi sabi kanina ng Presidente, mamaya po, kanina tanghali, epektibo, kailangan daw magpalabas ng tubig ang Angat Dam. So, magkakatulo na. Tama ba? May tulo na kayo. Yun ang sabi. Sana nga. Sa atin, walang problema, sa Bulacan. Wala, no? Bulacan? Wala. Meron ba tayong problema? Galing ako dun eh. Wala. Galing ako kanina ron eh. Wala kang problema. Sabi pa nga huling hipon eh. Galing ako kayo doon sa atin eh. Okay, sige. Ano na balita na yan? Ito nga, senyor, 4 ang inaresto ng mga tauhan ng West Mincom o Western Mindanao Command sa makaraang mga kulihan ng mga ito ng 38 sako, 38 sacks ng tinatawag na ammonium nitrate sa karagatang sakop ng Basilan. Ano yung ammonium nitrate na yan? Para saan daw yan? Ginagamit daw ito dun sa pagpapasabog? Illegal fishing. Sabi ko na nga ba pagpapasabog yan eh. Oo. Pero ayon sa Western Mindanao Command o West Mincom, posible raw kasi itong gamitin bilang IED o improvised explosive device. Ayun. Kapaminsala ito, senyor, kapag ito ay ginawa mong IED. Okay. Ayon kay West Mincom spokesman Colonel Jerry Besana, naharang ang bangka lulan ang mga peligrosong kemikal, gayon din ang 4 na lalaking pasahero ng naturang bangka. Nagmulaan niya sa Simusa Island ang nasabing bangka at patungong Basilan na maharang ng mga tropa ng 83rd at 84th Inshore Boat Companies na nagpapatrolya sa nasabing karagatan. Sa ngayon ay itinurn over na ng West Mincom sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya ang mga naturang ammonium nitrate upang ito ay sa ilalim sa proper documentation at disposal. Ito sa Patrol 9, J. Mark Tagala, nagulat para sa DWIZ Metodong Lakas. Balitang sigurado, tapat ang serbisyo sa komentaryo, numero 1. DWIZ! Okay.
Okay, tuloy-tuloy tayo. Maraming salamat J. Mark Dagala. Kaugnay pa rin dito sa kanyang report hinggil dito sa ammonium nitrate sa karagatan ng Basilan. 43 minutos na po makalipas ang alas 4 ng hapon. Alam nyo, ito problema natin sa tubig, kanya-kanyang turuan, kanya-kanyang issue tuloy, ha? Okay, so, ito raw po si Secretary Dominguez, ginamit itong water crisis para makautang daw tayo sa China. Isipin mo yan? Ha? Yan ba'y totoo? Mabigat yan, ha? Kung yan gagamit, kung talagang yan may katotohanan, abay, ang nagdurusa dito, taong bayan, ha? Kaya, di ba, tama ba, Engineer? Kung ginagawa talagang lukuhan itong crisis natin sa tubig at ito hindi force majeure. Pag sinabi natin force majeure, dala ng kalikasan, dala ng tag-init, siyempre, wala ho tayong magagawa pag tag-init. Pero pag ganitong sitwasyon na may control tayo pero pinababayaan lang natin para magawa natin yung pansarili nating interes. Kung totoo man yan, ha? Na sinasabi, dahil may mga ilang kongresista, inupakan po ito si Department of Finance Secretary Carlos Dominguez dahil ginagamit umano nitong rason ang nararanasang water interruption sa Metro Manila para mabigyan ng katwiran yung panibagong proyekto daw na popondohan ng China. Totoo ba yan? At the expense of others, hindi bali magdusang marami, alang-alang sa personal na interes ng isa? Ano ba to? Pambansang interes o personal na interes? Yun ang tanong dyan. At kung natatandaan nyo, nauna nang ipinahayag ni Dominguez na makakatulong sa paglutas ng krisis sa tubig ang Kaliwa Dam. Ang ganda ng dam, ano? Ang ganda ng pangalan ng dam. Kaliwa Dam. Kaliwa Kanan Dam. Kaliwa Kanan Dam. Ayan. Ewan ko, ha, kung gaano katotohanan ito, ha. Popondo yan ng China. Alam niyo kung magkano ang pondo? 18.7 billion lang naman ang gagastusin sa konstruksyon ng Kaliwa Dam. Yan po sa Tanay, Rizal. At pero ayon po sa ilan, mapaminsala raw po ang proyekto sapagkat libo-libong katutubo ang mawawala ng tirahan, lalo rin anyang malulubog sa utang ang Islas de Pilipinas. Pag-aralan natin mabuti yan. Kung natatandaan yung Pantabangan Dam, marami din pong naepektuhan ng mga kababayan natin dyan sa paggawa ng Pantabangan Dam dyan sa Nueva Ecija. Pero nagdulot ba ng tulong? Nakatulong po yan sa mga magsasaka natin at sa kalagayan din ng tubig natin, di ba? Nakatulong din yan ang Pantabangan Dam. Ewan natin kung gaano kalaki ang may babahagi nitong Kaliwa Dam, baka ho mangyari dito, tingnan natin munang mabuti, sapagkat ang binibigyan ng pansin dito ngayon, yung mga katutubo daw natin dyan sa ating bansa. Ang maapektuhan kapag itinuloy ang proyektong ito na nagkakahalaga ng 18.7 billion dyan po sa Tanay, Rizal. Antabayanan na lang natin kung anong talagang katotohanan dyan. Sapagkat kanya-kanya po mga sisiyan ito Turuan dito, turuan doon. Keso inunguso ngayon ng MWSS sa gobyerno ang salto kung bakit nagkaroon daw ng problema sa supply ng tubig. Pero sino talaga ang may sala? Yan ang tanong. Parang pelikula, no? Sino ang may sala sa kasalatan ng tubig ngayon na nararanasan ng Metro Manila? Mamaya po, magbabalik ang doble banda. Pagkalipas ko lamang ng ilang pala. Rene Jose, Senyor Pacheco, Senyor Pacheco, Rene Jose, doble banda, doble ganda. Para sa inyong mga text messages, ang aming text line 0918-350-2378. Philippine Standard Time, 47 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon. Doble ang tindi ng komentaryo. Doble. Sina Karen Jose at Senyor Ray Pacheco. Ito ang doble-doble banda. Ayan kaya hindi natin malaman kung ano talaga ang katotohanan sa likod nitong problema natin sa tubig. Sapagkat hindi ko maintindihan ngayon ang Pangulo, inatasan ng MWSS magpalabas ng tubig mula sa Angat Dam. Pagkatapos, kahapon, yung water shortage ay kasalanan daw ng gobyerno, sabi din ng MWSS. Ngayon naman, nilinaw ngayon ng MWSS na hindi nila kailanman isinasara yung bypass sa Lamesa Dam. Diba yan? Kanya-kanya ng paliwanag O ano naman yung Lamesa Dam?
ano naman ang connection ng bypass sa Lamesa Dam na sinasabi na sinasara daw ito. At may akusasyon ito ng dating empleyado ng MWSS na isinasara umano ng ahensya ang lagusan para mapuntang lahat ang supply ng tubig doon sa Maynilad. Totoo ba ito? At kaya yung kukunti lang ang napupunta sa Manila Water. Ganun ba yan? So, hindi equal ang distribution ng ating mga concessionaire. Ganun ba? Nakalala mga Maynilad kaysa sa Manila Water? Ganun ba yon? Yung ba talaga katotohanan? Kaya sabi daw, ang solusyon niya sa nararanasang kakapusan ng supply, buksan daw yung lagusan ng Lamesa Dam. Pero sabi naman ng MWSS, tinan nyo kung paano natin pag-aayawin itong problemang ito ng turu-turuan dito. At sabi naman ng MWSS, na yung chief regulator ng MWSS, yung nagpapalabas, natatanggap daw kapwa ng Maynilad at ng Manila Water ang napagkasundo ang alokasyon. Ilan ang alokasyon mo dito? 80,000 litrong tubig. Alam mo, 80,000 litro dito. Dito, 70,000 litrong tubig. Yan ang pinalalabas namin. Yan ang ginagawa namin. At yan ang sabi ni Patrick C., na siyang chief regulator. Kapwa ho sila, kung ano po yung regulasyon na napagkasundo ang alokasyon, yung po binibigay namin. At naninindigan po ito, itong si T. Kilala mo si T? Si T. Ng MWSS. T. Ang pangalan niya, T. Okay. At, talagang tinatanggap niya na talagang naninindigan siya. Ito si T, na tanging ang Manila Water at Maynilad ang naninindigan siya na at hindi ang MWSS ang may control sa Lamesa Dam bypass. Sino ngayon ang may control talaga? Sabi daw niya, kahit nagtuturuan ang nagpapalabas daw ang MWSS, ang kumokontrol ng bypass. Ngayon, ang sabi naman ni T, naninindigan siya, hindi po kami. Ito po ay ang Maynilad at ang Manila. Sino ngayon ang totoo? Sa turuang ito. At pinabulaanan po niya yung aligasyon na yung nararanasang water shortage natin ngayon ay bahagi ng mga pagkilos para isabotahe ang supply ng tubig sa Metro Manila. Alin ba ang totoo? Ngayon, ang sabi naman ng Presidente, magpalabas ng tubig mula sa Angat Dam. Okay, tingnan nga natin. Alin ba talaga? Pag nagpalabas ba ng tubig sa Angat Dam, magkakaroon pa ba ng problema ang Lamesa Dam? Okay, yan ang gusto natin malaman at ayaw-ayawin natin. Gusto ko magkaintindihan tayo dyan. Mamaya lang, sadali lang At si Patrol 7, Jill Resontok, mayroong report, sadali lang. DWIZ Patrol! Okay, Jill, buenas tardes. Good afternoon. Ipinahayag nitong si Speaker Gloria Macapagal-Arroyo na payag siya na magkaroon ng oversight hearing ang Kongreso, oversight na hindi doon sa ordinary enabling legislation hearing. May kaugnayan sa pinalabas ng narco-list kahapon ni Pangulong Duterte. Sinabi ito ni Arroyo, kasunod nga ng pagrereklamo ng mga bata sa sinangkot sa narco-list nitong si Duterte kagabi. Sinabi ng Speaker na ang gagawin, papayagan, lumapit daw sa kanya isa sa mga inakusahan na narco-politicians na nagre-request ng hearing in aid of legislation. At sinabi niya rito, hindi raw in aid of legislation na gagawin kundi oversight hearing on dangerous drugs. Payag si Arroyo sa ganong mungkahi. At depende na raw sa pag-submit ng resolusyon ng naturang congressman. At kanya rin sinabi na hindi raw niya kinakausap yung mga na-implicate, sinangkot ni Duterte sa narco-list o narco-politicians dahil meron daw usapin ng due process dyan. At dapat bigyan sila ng karapatan, sila sa ligang batas yung due process na sagutin ang mga alegasyon laban sa kanila sa mga proper forum. At sa issue naman itong pag-submit ng resolution, ay ito naman din accommodate sakaling mag-file na resolution yung kongresista para mag-imbestiga oversight committee ng Kongreso. Ito si Patrol 7, Jill Resto, nanuulat para sa DWIC, impilan to ng lakas ng sigurado, tapat sa servisyo komentaryo. Teka, paano? Ano ngayon ang mangyayari dyan? Malulutas na ba problema natin sa budget? Sumasabay yung budget. Sumasabay yung problema natin sa budget sa tubig. Mami ako pa sana re-report pero tinatanong mo na tinatanong ko ano ba?
Ay, kasi ganito yun eh. Sumasabay ang krisis natin. May krisis tayo sa budget, may krisis tayo sa tubig. Oo. Ano ba nangyayari sa atin? I-report ko na ba ito? Mamaya pa sana. I-report mo na ngayon. Gusto ko naman naman para sa yung tubig din, nananabit na. Ganito. Kami rin, naghihintay na rin kami sa tubig eh. Dahil nga itong si Congressman Rolando Ondaya Appropriations ito, no, head, na nakatunggalin niya na si Senator Pan Pino Lacson. Sige. At itong si Senate President Tito Soto. At matindi na yung friction nila, yung awayan ng mga nakaraan linggo. Ang pinaka-latest quote na ambush interview kay Arroyo ngayon, ito sabi niya, I asked Congressman Ronnie Zamora to handle yung budget. And tanungin nilang daw si Ronnie Zamora kung anong gagawin. Ano naman ang koleksyon ni Ronnie Zamora? Congressman yan. Lumalabas na siya na yung parang siya na yung inatasan ni GMA, ayusin mo na yung problema yan. Kasi mukhang... Congressman si Ronnie Zamora ng San Juan. Ronnie Zamora, San Juan, yung ano ba ang role niya dyan? Ano ba ang role niya dyan bilang congressman? Hindi pa napaka-short ng ambush interview kay GMA. Oo nga, bakit out of the blue biglang pumasok ang pangalan ni Congressman Ronnie Zamora? Ang background, senyor, di ba hindi magkasundo si Andaya at si Soto saka si Lacson. Si Ping Lacson. So, kaya siya ngayon yung siya magiging referee si Ronnie Zamora? Hindi. Inatasan na itong word na ginamit to handle it for us. To handle? Parang siya na yung... referee? Parang referee? Hindi, siya na yung parang kakatawan. Hindi, kasi ayokong baka ma-misquote ako dito eh. Kasi sinasabi na ni Arroyo, exact quote is to handle it for us. So you can ask him, si Zamora. Yun lang, napakatipid magsalita ng dating Pangulo sa inyo. Ibig sabihin, hindi na natin tatanungin si Speaker GMA, kundi si Ronnie Zamora na lang. Ganun yun eh. Para bang ang problema, ibinabato na namin kay Ronnie Zamora. Ask him. Yan. Ayoko na mag-interpret, pero parang nasa sidetrack mo si Andaya. Diba? Parang ganun na nangyari. Diba? Dahil nga ilang linggo na ba yun? Isang buwan tagal na eh. Disyembre pa. Naiinip na ako eh. Last year pa tayo nag-uusapan tungkol sa budget eh. Ang dami nang naiinip at marami na nakatenggang mga proyekto dito ha. Ang troubleshooter ngayon, si Ronnie Zamora. Yun. That's the right word nga. Siya na magiging troubleshooter. Siya na lahat. Ibig sabihin, hindi nyo natatanungin si Speaker, hindi nyo tatanungin si Andaya, si Ronnie Zamora pag pag-uusapan ng budget. Parang ganon. Diyan sa side ng Kongreso. Tama ba? Hindi kasi direkta ni Arroyo. Hindi, eh. Sabi mo, siya na po. Siya na ang lahat. Ang nakakaalam na yan. Okay, di siya natatanungin natin. Okay. To handle it for us. To handle it for us. Siya na mag-handle. Okay. Yan. Malalim, ibig sabihin, Andaya, anong gagawin ni Andaya? As Zamora. Ano ang gagawin ni Speaker GMA? As Zamora. Parang ganun yan eh. Zamora na, parang hindi na muna, bagamat hindi sinasabi, parang sinabing, Andaya, diyan ka muna. Diyan ka na muna, si Zamora na muna ha, ang papapili natin ha. Wag ka na muna. Pero spekulasyon yun ha, senyora, kasi hindi ka na sinabi. Pero handle siya na mag-handle Okay. Balagay mo, do you think Zamora can do something para to ease this problem? Ang ganda ng tanong na season politician. To ease this problem wherein it's a long time ago. Sa politika, sobrang tagal na nito eh. Kailan na natin yan? Ng paraan. Baka sakali. Baka masahe. Baka maayos. Sabi nga nitong si Congressman Fred Castro, baka sabi niya, aayusin namin yung bahay nyo, ayusin yung bahay nyo. Pwede pa naman yung bahay namin sa ayun. Ayan, kanya-kanya na ngayon. Sige. Baka remedyo ni Ronnie Zamora. Tingnan natin kung kaya niyang hilutin yung problemang yan. Na marami nang Gumit na ng presidente at sabi ng presidente bandang huli, ano sabi? Ayusin niyo yung mga bagay-bagay na komportable pamaraan. Sa komportable niyo, kung ano yung komportable sa inyo. Gusto ko maayos kayo diyan. Kung hindi niyo maayos yan, huwag kayong lumapit sa akin. Okay? Sa iba naiisip ko, senyor, sige, okay na. Komportable. Ewan ko ano yung komportable. Ako, pag komportable, merong mangyayari. Alam ka naman magiging komportable ka kung walang mangyayari. Ikaw naman, Hindi. Quote unquote. No, Di umano. Alam nga naman, sabi na ng Pangulo, kung saan kayo komportable, kung saan kayo maligaya,
maligaya din ako. Parang gano'n lang naman yan eh. Pinapaliwanag eh. Oo. Tinanong si Fred Castro. Ano Parang sinasabi lang ng niya, presidente, komportable na yan. ayoko na merong magreklamo sa inyo. Gusto ko lahat kayo maligaya. I want you... Pagkatanong kay presidente ko na ibig sabihin ng komportable. Magsabi ng Ikaw naman, panig. Oo. ikaw naman, kahit naman. Kahit naman saan mo pa dalhin niyang komportable, kahit tatanungin mo ang isang grade 1 students, naintindihan niya kung ano yung komportable. Ikaw naman, oh. Pag sinabi komportable, alam nga naman mahirap yun. Maganda. Si Duterte na nakakaalam. Maaluan yun. Pag sinabing komportable, tama ba, Engineer Mora? Kumbaga, Maaluan. From one politician to another, sinasabi ni Duterte, yung komportable wag niyo ituloy. Komportable kayo pareho kapag naayos yung budget na yan. Ayan. Yun yung mga lingwaheng ginagamit ng Tama. Okay. Yung ayusin yung bahay. Ayan. Bahay nila, Ayusin nyo. Bahay namin magpakilaman. Ayusin ng bahay yun, ng House tsaka Congress. Ayan. Tapos yung komportable kayo pareho, sabi Ayun, ng Duterte. pareho kayo masaya. Yung mga bahay nyo, komportable kayo pareho. Baka mamaya may yung walang magre-reklamo. Sige. Ikaw, komportable ka na? Ikaw, komportable ka na? Wala kasi sweldo ko lang. Sige, Jill. Komportable na konti. Okay, sige. May tubig na kami. Di komportable na nga kayo. Sige. 24 oras. Okay. Jill Santok, maraming salamat. Si Patrol 7. Back to you. Okay. Magbabalik ang doble banda. Sandali po lamang. Rene Jose, Senyor Pacheco, doble banda, doble ganda, simply infectious. Para po sa inyo mga text messages, ang aming text line 0918-350-2378, Philippine Standard Time. Ganap ng alas 5 ng hapon. Doble ang tindi ng komentaryo. Doble. Sina Karen Jose at Senyor Ray Pacheco. Ito ang doble banda. Balik tayo sa ating programa, ang Doble Banda 2019. Meron lang tayo kausap kasi doon eh. Siya nga pala, binabati muna natin yung ating chef. Ayan, si Chef Kano at saka si Chef Diding. Diyan po sa karinderya namin dyan sa may Kawayan, sa may Liptong. Ayan, nakalimutan ko yung lugar namin eh. Hindi ko pa kabisado yung lugar na yan. Senyor Kano, hindi mo din sinasabi yung exact address ng karinderya para alam ko kung saan lugar sa may Kawayan yan eh. Basta ako, nandyan lang ako sa may Metro Gate eh. Diyan sa may malapit sa Metro Gate yan ha. Diyan po sa may Kawayan City. Ayan, hindi na po lalawigan yan eh. Hindi na po bayan yan pala. Yan po ay may Kawayan City. Nandun po sila Diding, si Chef Kano, doon po sa kanilang karinderya na isa po sila sa mga regular na lagi nakikinig sa atin, na kagaya din po ni Brother Johnny Fabiala na regular din pong laging naka-tune in, nanonood via stream, nanonood ba o nakikinig lang? Nakikinig ha? Kasi yung mga nanonood doon sa amin, dyan sa Facebook, dyan sa iba't ibang dako ng daigdig. At merong tsaka yung sa malalayong lugar dito po sa Islas de Pilipinas. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at pagtangkilik sa ating palatuntunan dito pa rin sa Doble Banda, Doble Ganda. Ayan. At sa pangalan ni Karen Jose, naturalmente, si Senyor Ray Pacheco pa rin po ang inyong kaboka-boka, kabeso-beso. Maaari daw buksan muli at gamitin ng mga ospital ang kanilang mga deep well facility na matagal nang ipinasara. Aba. Pero ang alam ko merong ibang sa probinsya, mga deep well ang ginagamit ha. Yung ibang mga subdivision sa amin, sa Bulacan na yan, alam ni Edwin. May mga deep well kami diyan. Yan po ang pinahayag ngayon ng National Water Resources Board bilang tugon sa kakulangan ng supply ng tubig ng Manila Water sa mga lugar na kanilang sineservisyohan. At ayon po rito sa National Water Resources Board, isang ospital na sa Mandaluyong ang muling binuksan yung kanilang deep well para matugunan yung kanilang pangangailangan, lalo't critical ang ibinibigay nitong serbisyo. Ayan.
nang ipasara daw po ng NWRB ang deep well sa ilang bahagi ng Metro Manila, kasunod po ito ng moratorium sa pagtanggap ng mga aplikasyon sa water permit para po sa pagtitipid ng groundwaters. Gayunman, nakasaad po sa resolusyon ng MWRB, papayagan nito ang pagkuha ng groundwater o kaya yung tinatawag po nating deep well facility ng mga ospital, ng mga fire stations at iba pang infrastruktura na nagbibigay ng mahalagang serbisyo sa publiko. Importante po yan. Ayan, Kaya hindi ko malaman kung sino talaga. Alam nyo, pag pinag-uusapan natin itong water shortage, hindi ko maintindihan Ang paliwanag po rito kanina ng MWSS, itong sa pamamagitan po nitong chief regulator na si Patrick T. Engineer Mora, si Patrick T. Yan ang pangalan niya, Patrick T. Tungkol saan? Tulo. Tungkol sa tulo. Yan nga. Ang hatian daw ng tubig sa pagitan ng dalawang water concessionaires na Maynilad at Manila Water ay matagal na pala. Matagal na palang may hatian yan. Noong 1997 pa. So, sa paglipas ng dalawang dekada, nanatili daw sa 60-40 ang hatian pala dyan. So, hindi pala pantay. Hindi pala 50-50 yan. 60-40. Sino 60? Ang hatian daw ng tubig sa Angat Dam, ganito. Yung sa Manila Water, 1,600 million liters. Okay, natanda mo na, engineer. Yung sa Maynilad, sa Maynilad naman, 2,600 million liters. Kaya, ayun. Sino lamang, Engineer Mora? Sino lamang? Lamang pala Maynilad. Kaysa sa Manila Water. Kaya pala, sa hatian pala, medyo sapat yung tubig na yung water supply ng Maynilad. Dahil nakakalamang pala sila sa hatian. Ang Manila Water, 1,600 million liters. Samantalang, ang Maynilad, 2,600 meters. Kaya 60-40, hindi pala 50-50. Sa ngayon, pinamamadali na umano ang proyekto sa pagtatayo daw ng Kaliwa Dam. Siyempre, sa malapit na hinaharap, nakikita na natin na po project na ho ng gobyerno o ng pamahalaan na sa dumadaming bilang ng tao na nangangailangan ng tubig, kukulangin na po yung resources natin ng tubig. Tama naman. On the other hand, kung nakikita na po ngayon, bakit? Kailan pa tayo kikilos? Kung nandyan na lalo ang matinding problema. So habang ngayon, ay medyo nalulutas-lutas pa yung problema, wag nating hintayin dumating yung matinding problema na talagang lahat tayo ay pinabalde na ang buong Metro Manila. Nako, magkakagulo yan. Yan para nyo na nakita, parang giyera yan. Pag oras na hindi natin naayos ang problemang ito tungkol dito sa problema ng tubig. Anyway, yamang yan may order ng Pangulo. Tingnan natin kung ano magiging epekto pa rin nitong problema natin o krisis natin sa tubig. Samantala, ngayon po ay iginit ni Senate President Vicente Soto III ang paglalabas din ng pangalan ng mga celebrities na nasasangkot umano sa illegal na droga. Bakit nga pag sila hindi na nilalabas ang pangalan? Pero pag mga ordinaryong tao, nakalabas agad ang pangalan. Pag celebrity, ayaw nyo. Bakit? Ano ba problema? Dahil celebrity sila? Celebrity sila? Ganun ba yun? Mambira, hindi yun pwede naman. Unfair yan. Pero pag hindi celebrity, nakalabas kagad ang pangalan. Nakabuyang-yang kagad ang pangalan. Pag celebrity, mga tinatago niyong pilit. Bakit? Ngayon po, ang Pangulo, isinapubliko na po yung mga pangalan ng mga politikong kabilang sa narco-list. At ang karamihan po rito, mukhang walang tatakbo sa senador, Puro lang mga congressman ang nakita natin. Congressman, governor, vice governor, mayor, vice mayor, konsehal. Yan po ang mga nasa narco-list na inilabas po ng Pangulo. Wala, kala ko may senador Wala pala. Wala naman pala Wala rin. Walang binatbat yan.
Walang binatbat. O yan, ang dami nila. Mula sa Region 1, Ilocos Region, Region 2, Region 3, kompleto ha. Region 4A, meron pang, walang NCR? Walang NCR ha. Walang Central Luzon, meron? Okay. NCR, wala. Calabarzon, ayan. Kalamba, Laguna, ay wala, walang Quezon, walang NCR ha, engineer ha. Ano lang ha, puro mga probinsya ha. O yan, Central Visayas, Soxcargen, ayan, Soxargen, sa region, region 8, sa Caraga. O yan po yung mga halos ay ipinalabas na bilang na halos ay 40 na mga umano'y narco-politician. May gitna 40 po yan, ha, senyora, na inilabas. Nako, talaga rin naman, hindi ko alam kung paano gagawin natin dito sa mga problemang ito. Anyway, ayan po. Ayan, sana raw po, isa publiko na rin po ng Pangulong Rodrigo Duterte ang itong mga pangalan na ito. Ayon kay Soto, mas maiging pangalanan na rin ang celebrities na parokyano ng mga drug pushers. May tuturing na balido ang impormasyon kung manggagaling ito mismo sa mga drug pushers. Kung matatandaan ninyo, ipinahayag po ni PDEA Special Enforcement Service Director Levi Ortiz na nakita nila yung pangalan ng isang lalaki at babaeng celebrity sa cellphone na nang hinihinalang party drug supplier na si Steve John Passion na napatay naman sa isang buy-bust operation sa Manila nung nakarampong Lunes. Ilabas yun na. Huwag lang yung puro puro mga politiko lang. At saka yung mga hindi kilalang mga tao. Pero pinatitiyak naman ng Commission on Human Rights na matibay ang ebidensyang hawak daw ng DILG laban dito sa mga lokal na opisyal na kasama po naman ngayon sa narcolist. Kasi baka anti-human rights na naman yan. Ito'y makarang ibunyag na po ng Pangulong Duterte, yung 4 na pong pangalan, pero ngayon naman ang human rights sabi nila may ebidensya naman daw. Okay? At hindi lamang anya pangalan ng politiko masisira rito kasi kung yan po ay hindi makatotohanan. At yan ay may halong politika lamang. Sana wala. Huwag samantalay na haluan yan ng politika. Okay, si Jill Sontok may report. Sandali lang. DWIZ Patrol! Nagbabalik si Jill. Jill, buenas tardes. Okay, humiling si Congressman Ariel Casilaw sa Duterte administration na tulungan ang mga magsakang apektado na matinding tagtuyod dulot ng El Nino. Hiniling ni Casilaw. Ilan na ba yun ng state of calamity na mga na-epektuhan yung kanilang mga wala akong detalye niyan. Wala kang detalye, pero marami na, no? Pati sa Maynila, may request na rin. Meron na. May request na rito. Mandaluyong, nagre-request ngayon. May mga ganon. No. Hiniling ito si Casilaw na bigyan ng emergency aid ang mga magsaka sa buong Pilipinas. Mm-hmm. Kung di maagapan ng pamahalaan ng epekto ng tagtuyot sa mga magsaka, ay tiyak na mauwi ito sa pagkalugi at pagbaba ng supply ng pagkain sa bansa. Ang mga magsaka sa mga probinsya ay nangailangan ng pagkain, cash assistance at irrigation para maisalba ang mga pananim na hindi pa nasisira ng matinding init sa bansa. Tinatayang aabot pala sa ng 1.2 billion pesos ang halaga ng mga pananim na sa siyam na probinsya sa Visayas at Mindanao ang lubang napinsala ng El Nino tagtuyot. Ang mga probinsyang ito ay ang kinabibilangan ng Cotabato, Kidapawan, Maguindanao, mga probinsya ng Zamboanga, Davao del Sur, Misamis Oriental, Pagadian, Negros Oriental at Mimaropa. Inasahan pa na madadagan ng 22 probinsya sa buong bansa kasama ng Palawan, Ilocos Sur at La Union dahil sa matinding tagtuyot o El Nino. Ito si Patrol 7, Jill Resto ng report para sa DWIC, impinanto ng lakas balang sigurado tapat sa service komentaryo numero 1. Maraming salamat, Jill. At magbabalik ang doble banda. Sandali po lamang. Rene Jose, Senyor Pacheco, Senyor Pacheco, Rene Jose, doble banda, doble ganda. Chico, your funny bone. Para po sa inyong mga text messages ang aming text line 0918-350-2378 Philippine Standard Time 17 minutos makalipas ang alas 5 ng hapon.
ang tindi ng komentaryo. Sina Karen Jose at Senyor Ray Pacheco. Ito ang Doble Banda. 19 minutos makalipas ang alas 5 ng hapon. Ayan, may pumalag na. Engineer, may pumalag na dun sa narco list ng Pangulo, ha? Meron na, ha? Meron na kagad na pumapalag, ha? Sabi ko sa inyo, lahat papalag, tamatakbo ka, siyempre, papalag yan, ha? Ayan, yung pong nasa narco list na inilabas ngayon, pumapalag, may pumalag, ha? Ang pumapalag po ngayon ay ito pong, sino to? Sabi ko sa inyo, taga-Kulasi, Antique, senyor, ha? Mga amigos at mga amigas, taga-Kulasi, Antique, Vice Mayor po ito. Si Vice Mayor Ariel Alagos, ang hinahamon po niya ngayon, ha? Ang pamahala na sampan siya ng kaso, sampan niyo ako ng kaso, ha? Sabi na, hinahamon senyor. Ha? Tinan mo, engineer, ha? Lakasan loob nito, hinahamon na kayo ng, sampan niyo ako ng kaso. Sampan niyo ako ng kaso kung meron kayong matibay na ebidensya, bakit kinalabas ang pangalan ko dyan? Yan. Si Vice Alcalde Ariel Alagos, matapos siyang makasama sa narco-list. Sabi ni Alagos, hindi niya mabatid kung ano naging basihan ng pamahalaan. Sabi ko sa inyo, kanya-kanyang ano yan, Yan ang hirap, Sabi ko sa inyo, kanya-kanyang daing yan. Okay, sige. At kung tanungin, sabi nito, hindi niya mabatid kung ano naging basihan ng pamahalaan para siya ay mabansagang narco-politician. Well, sabi ko sa inyo, may papalag, eleksyon ho ngayon, senyora, Siyempre, lahat yan, puro denial to death yan. Tama ba? O, kita mo, umu-okay kagad ang aking, ang aking engineer, Mora, Dating kandidato yan, Hindi siya papayag, so siya man daw. Kung siya daw ang kumakandidato, ilalagay mo ko dyan sa pangalan na yun, hindi ako papayag. Kako, sayang puhunan ko, biro mo. Tapos bigla mo ko ilalagay sa pangalan ko dyan. Malaking no ang gagawin ko, siyempre, kahit na hindi totoo. Di ba? Lahat naman ng pumatay, hindi naman nagsasabi kagad ng totoo, Lahat ng guilty, hindi ko kagad magsasabi na ako po ang pumatay. Tama ba? Kaya tandaan nyo yun yan. Kahit na sinong may kasalanan, wala ho kagad karaka-raka ang aamin sa kanyang kasalanan later pa. Kaya sabi nga, tinan nyo, palalabasan pa kayo. Labas nyo, katibayan nyo! Pag nandiyan naman ang katibayan, kasi po, bigla namang iiyak yan. Yan ang hirap, Yan ang hirap, Pero baka nga lang makalusot. Ganyan tayong mga tao, Tao lang, Tao lang. Ayaw kagad tumanggap ng pagkakamali kung talaga nagkamali. Ganyan ang tao. Natural yan, Natural yan sa tao. Tama ba? Okay sa akin si Engineer. Na kapag nagkamali ka, ito nga pag sumabit sa asawa niya, sa syota niya. Una-muna, deny pa ito muna, nahuli kita, sasabihin ng kanyang syota. Sabi kagad ni Engineer Moro, wala. Hindi niya sinabi, oo nga, sorry. Wala, hindi kagad ang tao sorry. Basta pag nahuli, naku, lahat ng lusot gagawin. Basta may butas, gagawa, hahanap ng butas para makalusot. Ganyan ang tao. Ayan. Kaya ngayon, si Alagos, hindi ko sinasabi kung may kasalanan o wala, pero sabi ko sa inyo, may papalag. Hindi yung maaaring walang papalag dahil eleksyon po ngayon. Kaya sinasabi niya, ilabas niyo ang katotohanan. Pakita niyo yung ebidensya. Ngayon, pag mabigat dito, pag may ebidensya, ano ngayon ang susunod niyang palusot? Yan ang hindi ko na alam. Basta yan po ang nangyayari ngayon, siya nga pala, maraming, ayan, good PM, senyor. Problema sa tubig. Kami may tubig sa Dabatasan. Dito ako ngayon sa Makati. Wala raw. Sabi ni, sino to? Sino tong, si Johnny. Good PM, senyor. Problema sa tubig. Kami may tubig sa Batasan. Dito ako ngayon sa Makati. Yun, Sila raw may tubig. Yung iba walang tubig. Talagang ganyan ang problema natin, hindi maiwasan, Pero at least sabi ng Manila Water, unti-unti na raw po medyo maayos na yung problema natin sa tubig. Sana naman maayos na yan, at malutas na natin ang problema at makita natin ang tunay na dahilan kung bakit to. Kasi yan, pinawi na po ng Manila Water yung pangamba na medyo magtutuloy-tuloy na po ang marananasang ito pong pangamba natin na kakulangan ng supply ng tubig sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila at sa mga kalapit na lugar. At sabi nga po ngayon ni DT Galang,
ang Manila Water Communications Manager, unti-unti nang babalik po sa normal ang supply ng tubig. Sana naman po para maibsan naman po itong stressful na nangyayari po ngayon sa mga kababayan natin na epektado nitong water shortage sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Talaga nakakaano po yan eh. Ika nga eh, oy, madami raw nakikinig. Deling, Anya, senyor, pakibati nga ang mga bago kong recruit. Nakikinig daw sila. Pestaño family, Deling, and Anye, elder namin si Anye. Ayun, okay. Magandang hapon, Brother Anye. Eva, Beth, kasama namin sa cart nung Monday. Ayun. Nakikinig daw po sila, sabi ni Edith de la Cruz. Ayan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay dito sa aming palatuntunan. May tubig ba kayo dyan? O at least kahit pa paano, nakaligo na kayo ha? Yung iba ho natin mga kababayan, dito sa Metro Manila, medyo pawisik-wisik pa rin, at patabo-tabo, at pa-mineral water, kagaya nitong aking kasamang si Engineer Mora, na ang kanyang pinaliligo ay mineral water. Wow! Ang galing mo, Engineer. Talagang bilib ako sa iyo. Talagang, if there is a way, if there is a will, there is a way. Di ba? Yan ang style ni Engineer eh. Ano raw ang ginagawa ng mineral water? Bilib ako sa kanya eh. Mukhang maraming pera to eh. Okay. 25 minutos na po makalipas ang alas 5 ng hapon, senyora. At binabati na nga pala natin yung mga nandiyan sa ano pa yan? Yung mga nasa ibang panig ng daigdig na yan. Sa iba't ibang panig ng mundo ng mga kababayan natin na patuloy na sumusubaybay dito sa Doble Banda 2019. Salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa amin sa live stream at nakikita nyo ng personal ba to? Hindi. Nakikita nyo sa yung mukha ni senyor kahit papano na pagtsatsagaan nyo dyan ha. Dyan sa inyong Facebook. Ayan. Watching from Hong Kong, si Brendalyn Dalupan. Si Sara Tordera. Good afternoon, senyor. I'm watching from Cyrus. Wow, ang lalayo nitong lugar nito. Si Sheena Lopez, senyor, nanonood ako habang naghahanda papasok ng trabaho dito sa Japan. Okay. Konnichiwa. Si Soya Imani, senyor, Doble Banda, watching from Harare, Zimbabwe. Ayan. Si Ashley Abimbola. Good afternoon. I'm watching from France. Oui. Yan. Kailangan natin yung mga Frances mga ano ba yun pa? Bonjour. Ayun. Sa mga taga-Frances. Si Asa de los Reyes, good afternoon, senyor. I'm watching from London. Uy, dyan galing si Edith, Edith de la Cruz, may nanonood sa atin, si Asa de los Reyes, dyan po sa London. Ayan. Si Yuki-san, Yuki, from Japan. Arigato gozaimasu, senyor. Arigato. Si Kali Afolabi, hi, senyor. I'm watching from New Zealand. Si Benjamin Lopez, watching from Bolivia. Si Park Jin-hee, pangalan pa lang, alatang-alata mo na eh. Anyong haseyo, Doble Banda, from Seoul, South Korea. Ayan, si Marianne Dicoso. Hello, sa Doble Banda, all the love from the OFWs, here from New Zealand. Si Sharon Ledesma, magandang hapon, senyor. Watching from Maldives. Yan. Si Peter and Stephanie Dors. Naku, itong mag-asawang ito ang regular na nanonood do sa amin sa Doble Banda. The couple which is an avid listener of Doble Banda, all the love from London. Yan, sa London din. No? Pinanggalingan mo Edith Si Odit Chibuzo, good afternoon, watching from Libya. Si Ryan Gonzalez, hi, Senyor Pogi, watching from California. Maraming salamat sa lahat ng patuloy na sumusubaybay sa amin dyan sa iba't ibang panig ng daigdig na mga kababayan natin na walang sawa sa pagtutok dito sa Doble Banda sa DWIZ. Marami pong salamat. Sa lahat po ng mga nagpaabot na kanilang mga mensahe, text messages, good PM, senyor. Mga bobo ang MWSS. Nako, talaga galit na galit na to. At Manila Water, mga buwisit. Ito po ang masasabi ko lang mula po sa Calamba, Laguna. Si Seya ng Calamba, Laguna. Galit na galit ito. Senyor Pacheco, nag-aalala mga mambabatas na marami na tayong foreign debt. Nag-aalala sila dahil wala na silang mananakaw. May katwiran Engineer Mora, may katwiran. Wala na raw silang mananakaw, sabi ni Rico ng 639-18433-7100.
Good PM, Doble Banda. Isa lang ang masasabi ko kay Dominguez. Nag-uulyanin na siya. Di na alam ng pinagsasabi. Dapat palitan na siya. Isa si Dominguez na nakakasisira sa administrasyon ng Duterte. Salamat po. Mula kay Alvin ng Laguna. Marami po salamat. From Laguna. Ayan. Okay. Senyor, ang Angat Dam doon galing ang tubig na sinusupply sa dalawang concessionaire. At ang La Mesa Dam ay reservoir lang o backup lang. Malamang sarado ang bypass, mga bobo sinadya yan. Si Ed po ito ng Calamba, Laguna. Ayun. Senyor, pakibati po sila Telma Luna at Soilo Luna ng Makati. Marami pong salamat. Pakibati daw si Telma Luna. Hello, Telma at Soilo Luna. Muchas gracias sa lahat po ng patuloy na sumusubaybay sa amin sa loob ng 1 oras dito po sa palatuntunan Doble Banda. At sa pangalan pa rin po ni Karen de Jose, ito pa rin po si Senyor Ray Pacheco nagsasabing maraming salamat sa lahat ng mga kababayan natin dyan po sa buong mundo na patuloy na sumusubaybay sa amin at sa lahat ng nanonood at nakikinig dito po sa Islas de Pilipinas. Si Senyor Pacheco nagsasabing hasta Lunes. Adios! Ang tabayanan ng palatuntunang balita na serbisyo pa kasama ang Philippine Charity Sweepstakes Office. Ito ang Doble Banda.